Hi. Doon sa last video tutorial natin ay na-discuss na natin yung simile tsaka yung metaphor. Ito yung mga figures of speech or literary effects na ginagamit natin para tulungan tayo mapaganda yung mga lines natin. So we will continue. Yung susunod na figure of speech ay yung tinatawag na personification. Yan. Ano ba yung personification? Ito yung pagbibigay ng characteristic ng isang human being, whole human being, sa isang bagay or thing na hindi whole human being na ginagawa ng isang tao. Yung parang magulo, no? Linawin natin. Basahin ko na nga. Giving non-whole human things or subjects with attributes or characteristics of whole living person. Mas maganda to pagka nagbigay ng example kasi binibigyan mo ng buhay o binibigyan mo siya ng mga actions na ginagawa ng isang tao, yung isang bagay na hindi naman tao o hindi isang buong tao. Okay, so bigyan ka ng example. Sa conversations sa mga Pilipina, madalas so, tumayo ang balahibo ko. Kasi yung balahibo, hindi naman siya tao, hindi naman siya tumatayo, di ba? So, expression siya na figure of speech, tumayo ang mga balahibo ko. Nagsalubong ang mga kilay mo. Yun, hindi naman naglalakad ang mga kilay para magkasalubong sila, di ba? So, nagsalubong ang mga kilay mo. Ito pa, nagrereklamo o umaaray ang pitaka ko. So, hindi naman talaga nakakapagsalita ang pitaka. Hindi naman siya pwedeng magreklamo o umaray. Pero ibig sabihin lang, hindi kaya ng budget mo kung ano man yung kailangan mong bayaran o bibilihin mo. O kaya sa dinami-dami ng bills mo o kailangan mo mga bayaran, hindi mo na kayang bayaran. Kaya ang poetic way of saying it is, umiiyak na o nagrereklamo na yung pitaka mo. So, yun yung personification. So, magbibigay pa tayo ng maraming examples para lalo nating maintindihan o masakyan kung ano ba ibig sabihin ng personification. Okay, babasahin ko dito. Okay. Meron isang gospel song na nagsabi, "And all the trees of the field will clap their hands. And all the trees of the field will clap their hands." Ano siya, parang chorus sa praise and worship kinakanta. So, wala naman mga kamay ang puno para pumalakpak sila. Pero parang hindi naman sila tao para pumalakpak. Yun yung ibig sabihin. Hindi sila tao, pero parang binibigyan mo sila ng aksyon na ginagawa ng isang tao. Okay? O yung uling kanta ng hotdog na First Love. Yan. Sabi niya doon sa isang linya, tuwing daan sa harap mo, puso ko'y dumudungaw. Hindi naman tao ang puso bahagi lang siya ng katawan ng tao. Hindi siya whole human being. Yun ang ibig ko sabihin kanina sa pag-define ko ng whole human being. It's just a part of a human being. Para kagaya din ng balahibo, parte lang ng katawan natin. Pero binibigyan natin aksyon ng isang buong katawan ng tao. So, tuwing daan sa harap mo, puso ko'y dumudungaw. Ang ganda, no? Ibig sabihin, parang pag dumadaan siya doon sa crush niya o doon sa taong gusto niya o mahal niya, parang binibigyan niya ng titig o ng pansin. Yung puso niya tumitingin o dumudunga kasi yung puso niya ang nagmamahal doon sa tao. So parang yung puso ang dumudungaw o bumibigay ng pansin. Ganun naman talaga pag in love ang isang tao sa isang tao, talagang pag di nakatingin, tinititigan at nag-stare ka doon sa taong minamahal mo. Ito, yung kanta sinulat ni Ryan Cayabyab na kinanta ni Regine Velasquez. I hope I got the name of the composer right. Tuwing umuulan. Sikat na sikat ito, nakanta ni Regine. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ng hangin kumakanta. So, yung hangin kumakanta daw. Ang kumakanta tao, hindi naman yung hangin. So, personification, yung wind, binigyan siya ng action ng isang tao na kumakanta.
Ito, kanta ng ating late jukebox king na si April Boy Regino. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Diba? So, personification na personification. Puso uli ang binigyan ng isang human action. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Yung, again, itong mga kantan to mentioned only for the sake of highlighting the lesson na. Hindi ko hina-highlight yung messages nila. O ito ulit, mga titos and titas and lolos and lolas, kanta ni Frank Sinatra na New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Yung shoes daw, it wants to go out and go astray or magstray o magbulakbol, lumayas. Yung sapatos, hindi yung tao. So, yung sapatos, binigyan ng action ng isang tao na yung sapatos ang gusto maglayas. Ito na naman, ang kanta ni Freddie Aguilar na Anak, doon sa bandang gitna ba ito? Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ang binigyan ng personification yung landas na ligaw. Hindi naman naliligaw ang landas eh. Yung tao ang naniligaw. Tayo yon, yung hindi natin malaman kung nasa na tayo. Or actually, yung pagka-personification ng kanta doon, ibig sabihin ay napariwara, naligaw ng landas. Ang challenge dito is pakilusin mo ang mga bagay na hindi naman tao o hindi completely tao. O kahit mga bahagi ng katawan ng tao, puso, isip, mata, ilong, tainga, bibig, kung ano man yan na hindi buong tao, or mga objects, bato, puno, silya, bus, jeep, kahit ano man yan, bibigyan mo sila ng parang pagkilos ng isang tao. So, challenge uli, hanap ka ng linya sa kanta mo na pwede mong lagyan ito. Na instead of saying this, say the line with a figure of speech which is personification para lalong gumanda. So, pag sinabi niyang kasabay rin ng hanging kumakanta, ibig sabihin, tumutunog yung hangin habang umuulan. Siguro, ang lakas ng ulan. Kaya nga, hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko. Yun, dun sa kanta. So, siguro, ang lakas ng hangin. Pero dahil in love ka, hindi danger ang dating sa iyo nung malakas na hangin pag umuulan. Parang kumakanta yung hangin. So, very creative way of saying it sa isang linya ng kanta. Gawin natin yung ganun para maging poetic at creative yung line natin. So, yun ang challenge. Humanap ka ng mga bagay na hindi naman tao o hindi buong tao, part lang ng katawan ng tao, at bigyan mo ng action na ginagawa ng isang tao. Yan yung challenge. So, hanap ka ng linya. So, ako, siyempre, magbibigay ulit ako ng example ng mga inimbento kong linya na hindi ko alam kung nailagay na sa mga kanta ko. Hindi ko pa nagamit ito sa kanta ko. Okay? Sa mga gospel songs ko o sa love songs na nagawa ko na. Halimbawa, instead of saying na miss na kita o namimiss ko yung namamasyal tayong dalawa. Yun, parang love song, di ba? Hinahanap ka na ng upuan natin sa pasyalan. So, yung upuan, binigyan ko siya ng action. Hinahanap ka ng upuan natin doon sa pasyalan. Yung kung saan tayo laging umuupo doon sa park, namimiss ko yun. So, hinahanap-hanap ka na ng upuan na inuupuan natin doon sa pasyalan. It's an example of personification. Okay, meron akong ginawa English line na personification na inimbento ko. The door remembers your touch and the wall laughs your laughter. Yun. So, ibig sabihin, namimiss mo, naaalala mo yung someone you love. So, nakikita mo yung pintuan na dati niyang hinawakan
At yung naalala mo yung mga pagtawa niya o paghalakak niya, pag magkasama kayo, pag masaya siya. Yun. So, nilagay sa isang personification na line. Ito pa yung isang example na sinulat ko. Tinulak ako ng hangin papunta sa'yo. So, yung hangin ang binigyan ng action na tinulak ako papunta sa kanya. Actually, parang ibig sabihin lang no, bigla akong napalapit doon sa tao. Dinalaw na rin ng ngiti ang malungkot mong mukha. So, siguro yung tao, malungkot siya, marami siyang problema, tapos napangiti mo siya. So, instead of saying na napangiti kita, sa mga sinabi ko, dinalaw na rin ng ngiti ang malungkot mong mukha. So, personification yon. Ito, para sa mga nanliligaw. Sana sabihin ng bulaklak ang hindi ko masabi. So, ang challenge sa atin ay mag-isip tayo ng mga lines na nagbibigay ng personification. So, yung mga linya natin na medyo, pili tayo ng linya na medyo general statements lang o hindi masyadong poetic, palitan natin ng personification. Mag-imbento tayo, pakilusin natin yung mga objects na parang action ng isang tao na ginagawa ng isang tao.